Okay. Anyway. Well, kung meron tayong CCTV, 1 minute lang daw yun. You want to, gusto nyo ba, members, to see kung ano makita natin? Meron, 1 minute. Sige, panoodin natin. Laki ng dikaret. Laki ng dikaret. Open din eh. Open dyan. Ay, ito. Yun yung plaka eh. Hindi, baka, RD, yung ating bang copy ng CCTV nyo, much more complete? Yung kompleto, meron ba kayo? Saka may nakitang vehicle, Pakita natin yung kompleto, pati yung paghabol ng mga lumabas Ayun, doon oo. sa hall na nakipagputukan. Saka nakita ko yung vehicle doon. So dito, sino may-ari ng vehicle? Na meron kasi kayo dito na nakalagay sa report nyo na in-interview si Miss Romy L. Tan, owner of the plate number, attached to the vehicle used by the suspects. So may ginamit na vehicle at identified yung may-ari. So ano nangyayari dito sa sa investigation yung to? Your Honor, Mr. Chair, we checked the plate number na nakakabit po dun sa Toyota Innova, but unfortunately, sa ibang sasakyan po yun. Naka-registered. Ginamit lang po. So, well, ano yung sasakyan na nakita ninyo? Ano ba yun? Yung nasa CCTV, ano sasakyan yun? Black Innova. At yung plaka na nakita nyo, nakapangalan kay Romy Tan. Tama? Na ang registered sa LTO, anong sasakyan? Anong sasakyan? Yung registered sa LTO. Van White ata. Parang ganun, sir. Mali. Toyota van. Kaya naman, tinitingnan mo yung report. Yung report ito, Honda nakalagay dito SUV. Sir, Oo. Honda BRB, sir. Ha? Honda BRB. Ayun, Honda, di ba? Ito, binabasa ko yung report nyo. Alam nyo naman, PD, dapat alam mo to. Anyway, so yung may-ari ng plate number na yon must be also investigated. Dahil bakit naandun yung plaka doon sa Innova? Chairman. Ano nangyari sa investigasyon doon kay Romy Tan? Yes. Mr. Chair, kinuhanan po namin siya ng affidavit niya during the incident, August 11. Nasa may condo po siya that time sa may Pasig City. So Ngayon, Anong relasyon itong Romy Tan? Taga saan to? Did you, inimbestigahan nyo ba na mas malalim kung anong relasyon itong taong ito doon sa biktima? sa victim po, Mr. Chair, wala po siyang not related po sila. Ano? Not related? Yes po. Hindi siya taga roon sa Arayat? Hindi po, Mr. Chair. Never siyang nagpunta sa Arayat? Never po, Mr. Chair. Chairman. Okay, Chairman Paduano. Anyway, nakausap niyo personally yung Rumitan. Yes, Mr. Chair. Okay. So tinanong niyo yung relasyon, pero paano niyo, hindi niyo tinanong kung ba't nagamit yung plaka niya? Ano daw ang sagot niya doon kung tinanong niyo? Kasi ang interest natin dyan to implicate Rumitan is not his personal relationship with the barangay captain, but through the plate. Ano bang plaka? Original pa ba? Original plate Oh, po. now question. Anong sagot niya? Ba't ang plaka niya nandun sa ginamit sa krimen? Innova. Hindi po niya masagot, Mr. Chair, kasi baka po yung mga gunman or yung mga suspects, ginawa lang po yung plaka, inimbento lang po. Sandali. Yun lang check ko sa iyo eh. Sabi mo original. Tapos ngayon, sinasabi mo na, baka inimbento lang.
Ano bang totoo? Inimbento ba? Established ba inimbento lang? O ginamit lang? O ginawa lang? O original? Kasi nung tinanong kita kung original, sabi mo, original. Yung pong plaka na naka-attach po sa Honda BRB po niya ni Miss Romy Eltan, LTO plate po, Mr. Chair. Hindi, walang question doon sa naka-attach sa kanya, yung ginamit doon sa krimen. Ano yun, original o hindi? Hindi po. Hindi? Hindi po, Mr. Paano mo nalaman na hindi original? Hindi nga, paano mo nalaman, Corporal? Binerify po namin sa LTO. How did you verify with the LTO? Gumawa po ako ng request No, for ang motor tinatanong ko, how did you verify it with the LTO? At saka paano na-confirm ng LTO na hindi yun original? Kasi kasunod yan, kung original yun, kaya kailangan siguro patawag din natin ng LTO. Kasi kung original yun, next question, bakit nandun sa krimen? Ginamit ng mga kriminal. Second is, kung sabihin niya na wala, naka-blatter ba yun? Naka-report ba yun o wala? Diba? It's not all about the relationship between that person of interest na may-ari ng plaka at saka yung kapitan, kundi mismong plaka. Now, ang tanong, how did LTO during the investigation confirm that indeed ano yun, fake na plate? Nagpadala po sila sa amin through email ng certification po, which is Certification na ano? yung nagpapatunay po doon sa ownership po ng plate number. Then, Hindi nga eh. Hindi ako abogado hindi rin ako investigador o pulis, pero alam ko rin mag-imbestiga. Kasi interest dito is that the certificate, supposedly the certificate coming from the LTO that this plate that was used in the crime is fake. Hindi yung certificate na itong plaka na to is, ang ownership nun is si Miss Tan. Di ba, RD? Dapat ang certificate, it's not all about that this plate is being owned by Miss Tan. But the certificate should be, this plate that was used during that incident was a fake plate. And walang blatter entry or blatter report o walang report sa LTO na nawala yung plaka niya. Yun dapat ang laman ng certificate. Kasi establish yun na kanya nga ang plaka sa sasakyan niya. But the question is, kung original yun, bakit nandun? Na kung sabihin niya nawala, dapat naka-report yun dapat prior to the incident na nawala. Di ba, Andy? If I may be allowed to answer, Mr. Chair, Your Honor. Sige, go Sir, ahead. When we request for verification from the LTO, sir, the details na nakalagay po, sir, doon sa certification is ang ilalagay lang po nila doon, sir, particular na let's say ABC 123. Ang ilalagay lang, sir, nila sa certification na ito pong ABC 123 ay dapat naka-attach sa isang particular vehicle. So yung bibinigay po, sir, nilang certification, sir, is supposedly itong plate number na nakitang naka-attach po doon sa Black Innova should be attached to a Honda na BRB. Nung nagpunta po, sir, sila the following day, upon receipt nung verification po sa LTO, ang sabi po, sir, nung owner po nitong Honda BRB, nakita po, sir, nila naka-attach pa rin yung original plate po na supposedly ay dapat naman talagang naka-attach po doon. At when the investigator asked, sir, kung na-report ba nila at any given time kung nawala ba ito or inalis po nila, ang sabi po ng owner ay hindi po, sir, nila inaalis yung plaka po na ito. So there is a presumption, sir, na yung ginamit, sir, na plaka na inilagay, sir, doon sa Innova ay kinambal. Yung sinasabi, sir, natin na kinambal lang, sir. So there is no really the LTO will not be in the position to issue certification certifying na yung plakang inattach doon, sir, sa Innova na ginamit, sir, ay original or even kambal, sir. Pero RD, kahit sabihin mo the difference between the time when the crime was committed, sabihin mo kahit 2 hours. No? 2 hours lang. Pwede rin, di ba, na binalik lang yung plaka? Pwede rin, di ba?
It's a possibility, sir. It is a Okay, now, possibility, sir. ang sinasabi ko kasi, that's why siguro, Mr. Chairman, in relation to that, dapat i-check natin sa LTO. Kasi, kung ang basis lang, no, ang basis lang ng certification is that indeed this plate was still there attached to that vehicle, no, but that was 24 hours after the crime was committed, walang assurance. Di ba? Tama, RD? Di ba? Kaya ang sinasabi ko, supposedly, the certificate coming from the LTO is a certificate that indeed, that plate being used, siguro kailangan mas may ano tayong na technology no? Na how to, kasi nakunan nga ng plaka kaya nga nasundan di ba? Now, next question is, kung walang capacity ang LTO to confirm if that plate that was used was fake, or better, the investigation should not end there. That certain Stan is not involved in the crime. Tama, RD, di ba? Kasi wala rin Not because the owner or Stan show a proof, dinala yung kotse sa LTO, nandun yung plaka, pwede natin sabihin na hindi fake. O fake, di ba? Tama, RD? I agree, Your Honor, Mr. Chair, sir. So, Mr. Chairman, siguro we'll call the attention of LTO also with regards to that. Kasi hinahanap natin dito na proof is that confirmation coming from the agency which issued that plate na indeed hindi fake o fake ang ginamit. Tama, Ardino. So, Chairman, siguro, we have to take note on that ng LTO dapat. Kasi, ito, isa ka classic case din, di ba? Nakuha ng plaka. O, pero sinabi, no, the following day, sabihin pa, before the 24 hours, nandun pa rin yung plaka. Dinala doon si LTO, ma'am, sir, hindi po. Fake yun siguro kasi nandito yung plaka. But that is not 100% sure tayo, di ba? So, ganon siguro, RD, Chairman, kailangan ma-check natin yung LTO with regards to it. Kung wala sila, may problema sila dyan, question sa technology to check. 1 minute. Dapat siguro, yan, pagtuunan ng pansin yan ng LTO, no? Paano gamitan ng talagang isang teknolohiya na ma-confirm yan na fake ba yun o original. Now, Chairman, ako lang, medyo ano lang ako doon, kasi doon sa CCTV, ako personally, itong CCTV lang na pinakita, not the whole CCTV pa na mahaba, itong pag-exit, nung pagbaba at saka pag-exit, RD, medyo malinaw na medyo, kumbaga mayroong contact doon sa loob. Tawagan ng iba doon, parang may last minute G2. And maybe that lady is the one who set up. She was the one who reported the last minute information that the barangay captain is there. Kasi, ako tingnan mo yung pagbaba, ang bilis lang Bilis lang. Yung operation na nakuha nila for not less than 1 minute. Kung hindi yun in-splice pinutol-putol. Kasi tingnan ang pagbaba, makita mo pagbaba. Then, binanatan siguro sa loob. Ay, wala namang putok, hindi marinig. Pero, bumalik agad umatras Well, in fact, kung tingnan mo doon sa paglabas, yung isa nga, nag-guide pa Di ba? So, ang bilis. Na, in such operation, ito si Chairman Akop, alam ni Chairman Akop to, mas alam nito In such operation, Chairman, di ba? Hindi mo pwedeng gawin yun kung wala kang tao doon sa loob na magre-report na nandito na. Tapos yung striker, malapit lang. Di ba? Kasi ang bilis Pagbaba, pak, wala kang 1 minute Dagdag natin. Withdraw ka agad. Chairman. So, ang sa akin lang, that lady should be investigated deeply. No? Palaliman natin. Now, yung investigator, saan ba yun? Chairman, Paduano, isingit ko lang to sa sinasabi mo kasi may binabanggit ka na crucial yung nasa loob na tao di ba? Yung, lalo na yung dalawang babae. Meron kasi kayong sinabit sa aming report ngayon. Meron ditong in-interview na mga witnesses, dalawang babae. Sino to? Sila po yan, Mr. O Chair. yan, katulad yan, sila to. Ito yung mga witnesses na nando sa loob na sinasabing hindi taga ron. Yes, Mr. Chair. At according kay Konsala Lumbang,
Hindi, gusto namin makita yung ano, kasi doon sa kanina presentation, wala yung dalawang babae na lumabas eh. Yung complete CCTV, nasaan? Raw. Yung raw. Kasi 1 minute lang yung raw. O kasi kung ito yung na-interview nyo, at ito yung nasa loob, sige, tingnan natin. With all due respect to... sige, wait. Mamaya ituloy ko lang. Wait. Para hindi lang ako maputol. Tapusin muna natin si Chairman Paduano. Sige, sir. Hindi, anyways, muna natin yung sa dalawa pa, akala ko isa lang, isang babae lang, dalawa pala. Yung kausap po ni Barangay Chairman, isa lang po, Mr. Chair. Bakit dalawa sila doon sa pinatawag nyo? Yun po yung kasama nung babae po, sir. Na, Kasama saan doon kasama po dun sa lugar, Mr. Chair. sa lugar ng insidente? Yes, Mr. Chair. But yung kasama po niya is umalis po nung nangyari yung insidente. Yung naiwan po yung babae na nasa loob. So before the incident happened, yung isa umalis. Before o nung nangyari yung insidente, saka rin umalis. Before, Mr. Chair. So hindi pa nagkaputukan, umalis na yung isa. Yes, Mr. Okay, Chair. now ang question. Sabi mo kanina, ano yung establish na hindi taga roon? Taga-ibang barangay po, Mr. Chair. Hindi taga roon. Now, Yes, what, Mr. Chair. paano nyo binitawan na they are not involved? Base po dun sa interview namin po sa kanya, Mr. Chair. Nung tinanong nyo sa interview, ikaw ba mismo nag-interview? Yes, Mr. Chair. Sige nga, paano mo tinanong? Una po, Mr. Chair, tinanong ko po siya kung bakit siya nandoon sa lugar. Anong Mr. sagot niya? Sabi po niya, Mr. Chair, kakamustahin lang daw po niya si victim, si Mr. Lumbang, Mr. Chair. Then, Nakita po niya si Mr. Lumbang. Then, tanong mo dapat. Nung sinabi niya sa iyo na kamustahin niya, next question mo ano? Nung sinabi ko po sa kanya na ano yung mga napag-usapan nyo nung nasa loob. Mali. Mali ka. Dapat the next question mo, bakit mo siya bisitahin? Kaano-ano mo ba siya? Yung Ganito, Corporal, establish ba anong relasyon nila ni Kapitan? Na-establish mo ba? base po dun sa naging investigation po namin, sa interview din po namin doon sa babae. Ito pong babae na to humabol po ng SK chairman pero natalo doon sa barangay nila. Naging sponsor po niya si victim. Dali. Sabi mo kanina, hindi sa barangay, taga-barangay, tapos tumakbong SK chairman sa barangay. SK chairman po doon sa barangay po nila. Sa kabila. Yes po. Not hindi doon sa Doon Lakyos. sa pinangyarihan. Tinulungan ni Kapitan. Yes po, Mr. Chair. Ako, Kunsiyala, kilala mo ba yung babae? Hindi po, Mr. Chair. Hindi ko po siya kilala. Hindi, may problema tayo dito. Chairman Dan, may problema tayo dito kasi alangan naman na ito, Kunsiyala na. Ang asawa niya, Kapitan. Tapos may tinutulungan sa kabilang barangay. Kahit man lang hindi niya alam. Medyo may problema tayo dito, Mr. Chairman. So, Mr. Chair, wala po yun. Mr. Chairman, ako. Hindi. Yes, ma'am. Mr. Chair, ganito po yun. Nung insidente pong yun, hindi ko po siya kilala. Nung pong nalibing na si Mel, bigla pong siguro 2-3 araw, pumunta po sa bahay namin yung babae. Kasama po yung kanyang tatay. Akala ko po, ordinary lang po na pupunta sa bahay, manghihingi ng tulong, dahil kasamahan po yung taga-Kamba po na kaibigan po ni Mel. Ngayon, akala ko po ayun, yun nga, humihingi po ng tulong, dahil meron daw po siyang papatulong na yung sasakyan daw po niyang motor nasa munisipyo, nasa police station. Ko naman po, akala ko ordinary lang po na ganun lagi na may naghihingi ng tulong. Sabi ko nga po, bakit? Ano ba naging problema? Kinuwento nga po niya na kasama siya dun sa insidente kay Mel. Ay doon na po ako ba't nandito? Ba't siya pumunta? Nakausap na po pala ng mga kapulisan natin yung araw bago pumunta sa amin.
napuntahan po daw yung police station nung araw, yung pumunta po sa amin Sabado. Friday daw po pumunta sa police station, inimbitahan daw po para makausap siya. Ngayon, hinabilinan daw po na pupunta sa akin para kausapin ako. Ngayon, nakausap ko na po siya, nalaman ko na siya pala yung babae na nasa CCTV. Ngayon, tinawag ko po si Chief Freddy Webb po, tinawag ko po kayo. Pinapunta ko po sila sa bahay. Sabi ko nga po, ba't nandito to? Dapat kayo yung makausap, kayo yung mag-ano. Hinayaan ko po silang sa bahay namin dahil nandun na po yung babae. Sila po yung tinawagan ko. Nakausap na po pala nila, naimbestigahan. At nakuha na po ng salaysay nila. Yun po, Mr. Chair. Kaya, noon araw lang po na yun, doon ko lang nakita yung bata. Hindi mo kilala. Hindi ko po kilala, Mr. Chair. Anyway, so ang babae, sabi niya doon sa interview nyo, kinausap niya yung kapitan dahil tinulungan siya nung SK election niya. Yes, Mr. O, Chair. nang tanong, bakit siya pumunta doon? Tsaka humingi siya ng tulong para sa tricycle niya na Para makuha na po daw. para makuha niya. Opo. O, bakit sa'yo? Ayun po. Nasa sa kanila po yung sasakyan. Yung Hindi nga, bakit sa'yo? Bakit siya humingi ng Hindi tulong? ko rin po alam. Dahil nung nalaman ko po na siya pala yung babae na nasa outpost kasama ni Mel, hindi ko na po siya hinarapan. Kasi ano na po ako noon, nag-hysterical na po. Gusto ko po siya, siyempre, sa oras na po yun, nakita mo kung sino yung kasama ni Mel nung mabarel na nalaman namin na isa po siya sa mga nag-text sa mga ganun po yung ko. Kaya Nag-text sila- sa ano po? Saan nag-text? inano po namin na dahil nandun siya, bago namatay po si Mel. Doon po sa CCTV, nakita namin So meron kayong presumption na sila nag-text doon sa yun mga po yung suspect? ko, kasi nakita po namin sa Oy, CCTV, nandun. sinabi niyo ba kila investigador Sila Freddy? rin po yung nag-aano sa amin na may babae doon sa loob. Kada punta po kasi, nung pong nakaburol kasi si Mel, si Chief Freddy Webb, lagi po siyang pumupunta sa amin at nakakausap, nagsasabi nga po kung ano na yung imbestiga na gagawa nila. Tapos doon sa CCTV nga po, nasabi nila sa akin na Okay. may babae. Okay, Mr. Freddy Webb. So, Mercado. Sandali po, Chairman. Sige, ikaw na, Chairman. go ahead. Anyway, ganito lang po, RD, talagang na medyo malabo talaga. Ako personally, now RD, Chief of Police at saka investigador, Chief, ganito po, Opo, sir. di ba may witness kayo? Doon mismo sa insidente, di ba? Opo. Okay, saan niya raw nakita? Saan ba siya doon? Doon nga po, sir, sa may nakaupo siya doon sa may chapel po. Labas ng terrace. Hindi po. Katabi po. Hindi, magkaibang building yon. Magkatabi po, sir. Magkatabi pero 6 to 7 meters. Opo. Oh, hindi siya binabit. Sinabi niya ba na may babae prior to that incident? Nakausap ang kapitan? Meron po. Sinabi niya sa pinabit niya? Sinabi niya wala. Meron po. O, pakisabit nga yung pinabit niya. Sigurado ka, CD ha. Baka wala. Hindi kasi ako RD. Ako RD personally, dapat yung babae sa person of interest. Kasi, unang-una, anong business niya now is claiming, during that, she claims that kinamusta niya yung kapitan. Ganun ka, tapos may nangyari. Tapos he was there, tapos may kasama sa isa. Yung kasama niya isa, naman yung papel ng isang babae na yon. Di ba, hindi nga, sabi ko nga, alam to ni Chairman ako pala, hindi naman police to yun yung last minute dito Ako personally, yan yung nag-report. Kaya ang bilis ng operation, hindi na sila naganap. Pakita mo talaga. Kasi kung hindi na-confirm na nandun, maghanap pa yon tapos ba't doon talaga sila dumaan sa pinakamalapit. Di ba, na pagbaba mo, binanatan na kagad. Then, wala kang napaka-precise Di ba, napaka-precise, wala kang 1 minute yung operation. Di ba? So, I do believe that there is somebody that reported that the barangay captain is there.
during that time. Ako 101% sure ako dun. Ang hindi lang sigurado kung sino. Kasi hindi ka ganun ang operation kung walang eksaktong report last minute. Di ba, RD? Pero hindi lang ako sigurado kung sino nag-report last minute. It might be not the lady. It might be somebody else. But kung akong tatanungin, hindi ko pa nakita yung CCTV, pero ang tatanungin, inamin niya naman na yung babae, kausapin, inamin niya rin na nandun siya, kinumusta rin sa kapitan, eh siya kaagad ang first na, dahil hindi siya taga roon, siya kaagad ang first na in priority sa persons of interest that gives the information that last minute nandun siyang kapitan. Chief, ha? Sabi mo kanina, nandun sa affidavit, ha? Yung affidavit na sinasabi mo, yung affidavit ng witness, nandun din yan kay ma'am, no? Kay konsihal. Kasi, Chief, kasi kung sa affidavit mismo, nung witness nyo, wala yung babae doon, may problema po kayo. Pwede talagang, ano yan, tawag dito? Witness na, hindi, witness na, para i-guluhin ang investigation. It's either sinubukan kayo o anyway, RD. Chairman, yun na muna. Oo, medyo malalim to. So, sige, bago tayo mag-proceed sa susunod, hindi, muna tayo, CCTV tapos kay prosecutor, tanongin lang natin estado ng kaso. Then, we'll go to the next, yung kay Polito.